Saan ka gumagapang na parang aso? Kadiri ka, ang cheap mo tingnan. Bakit mo dinala yang mabahong yan dito? Sinipa ng manugang kong nakasuot ng magarbong bestida ang kaldero ng bulalo. Dahil sa amoy palengke niyo mama, nawawalan ng gana ang mga bisita. Pwede ba, umalis ka na sa harap ng daan-daang bisita para akong basag na pinggan na itinapon sa sahig. Mas masakit pa sa sugatang kamay ko ang dibdib kong tila tinatratong basura. Ngunit hindi alam ng manugang ko na sa loob ng mumurahing bayong na sinipa niya, naroon ang lakas na bumuhay at nagligtas sa kanya. Na ang mabahong biyenan niya ay ang kinatatakutang demonyita ng Quiapo, at ito ang simula ng kanyang kasuklam-suklam na pagbagsak kung saan luluhod siya at gagapang sa putikan. Bago magsimula ang kuwento, kung pipindutin niyo ang subscribe at like, dalangin kong mapuno ng swerte ang inyong buhay. Ako, si Felicia Reyes, o mas kilala bilang Aling Ising, 68 taong gulang. Ang palad ko'y kasing tigas at kasing gasang ng likod ng pagong. Sa loob ng 35 taon sa Quiapo, sa kapapalo ng masa para sa goto at sa paghihimay ng tuyot tinapa, halos nabura na ang mga guhit sa aking palad. Marami ang napapangiwi kapag nakikita ang luma kong duster at ang apron na puno ng harina. Kawawang matanda, tumanda na lang sa hirap, bulong-bulungan nila, pero hindi nila alam. Hinding-hindi nila maiisip na ang gusgusing matandang ito ang nagpapautang at kumokontrol sa pondo ng mga negosyante sa Quiapo at Divisoria, ang tinaguriang demonyita ng Quiapo. Pumipila ang mga tao sa palengke para lang makahiram sa akin ng pera, pero ang sarili kong manugang, tinatrato akong parang basurang may masangsang na amoy. Ngayong araw, sa halip na salapi, dala ko ang paborito niyang mainit na bulalo at isang bote ng 10 taon ng nakababad na lambanog. Ang ika-70 kaarawan ng balay kong si Don Ricardo. Ang umiikot na pinto ng hotel ay tila isang dambuhalang nagbabanta. Naku, nakakahilo naman. Pati pinto dito sa Maynila, ang arte. Inayos ko ang pagkakahawak sa bayong at dahan-dahang pumasok sa lobby. Sa kintab ng marmol na sahig, nag-iingat akong maglakad, halos nakatingkayad sa takot na mabahiran ito ng aking lumang tsinelas. Sa di kalayuan, natanaw ko ang manugang kong si Mitch, nakasuot ng makinang na bestida, abala sa pagbati sa mga bisita. Mitch, anak, nandito na si Mama. Kumaway ako at lumingon siya. Nang makita niya ako, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Diyos ko! Nababaliw na ba siya? Bakit nandito ang matandang yan? Mabilis siyang lumapit sa akin, halos liparin ang laylayan ng kanyang bestida. Mama, nasa tamang pag-iisip pa po ba kayo? Alam niyo ba kung nasaan kayo? Hinablot ni Mitch ang braso ko at marahas akong itinulak sa likod ng isang haligi. Aray ko! Anak, bakit ang bigat ng kamay mo? Babatiin ko lang ang balay ko tapos aalis na ako. Babatiin? Sa itsura niyong yan, hindi niyo ba nakikita ang mga bisita ni Papa? Nandyan si Congressman. Ininsulto ni Mitch ang luma kong damit at tsinelas, sabay takip sa ilong. Ang baho! Mama, hindi niyo ba naaamoy? Yang amoy palengke niyo. Umalis na po kayo. Parang awa niyo na. Anong mabaho? Amoy ito ng paborito mong bulalo at lambanog. Buong gabi ko, yang pinakuluan para sa inyo. Nakangiti kong inabot ang bayong. Sabi ng ayoko, security, anong ginagawa nyo? Bakit may nakapasok na pulubi dito? Itapon nyo, yan palabas. Sa sigaw ni Mitch, lahat ng mata sa lobby ay napunta sa amin. Nag-aalangang lumapit ang mga security guard. Ma'am, ano po ang problema? Itapon nyo ang babaeng yan palabas. Ngayon din. Anak, sobra na. Yang sinasabi mo, biyenan mo pa rin ako. Biyenan, kung kagalang-galang sana kayo, edi rerespetuhin ko kayo. Saan nyo pinulot yang basurang yan? Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Mitch. Sinipa niya ang bayong na hawak ko. Kalampag! Sa malakas na tunog, nabasag ang bote ng lambanog. Ang mamahaling alak ay kumalat sa mamahaling sahig. Naku, ang alak ko!
Alam mo ba kung gaano kahalaga yan? Nang akmang pupulutin ko ang mga bubog, tinangka ni Mitch na tapakan ang kamay ko gamit ang kanyang stiletto. Saan ka gumagapang na parang aso? Kadiri ka, ang cheap mo tingnan. Bakit mo dinala yang mabahong yan dito? Ikaw, tapos ka na ba sa mga sinasabi mo? Hindi pa. Dahil sa'yo, natalsikan ang bestida ko. Alam mo ba kung magkano to? Dahil hindi pa kontento, buong lakas akong itinulak ni Mitch sa balikat. Blag! Nawalan ako ng balanse at bumagsak sa sahig. Dumapo ang palad ko sa mga bubog. Kasabay ng matinding kirot ang pag-agos ng dugo. Diyos ko, ano yon? Grabe! Itinulak ng manugang ang biyenan niya. Rinig ko ang bulungan sa paligid. Pakiramdam ko'y nasusunog ang mukha ko sa hiya. Biglang bumukas ang pinto ng function hall. Anong gulo to? Mitch, ang anak kong si Marco. Tumatakbo siyang lumapit, tinitingnan ako at ang mga bubog sa sahig. Ma, Marco, anak, ang asawa mo. Umasa akong ipagtatanggol niya ako, ngunit nang magtama ang mga mata nila ni Mitch, nanginig ang anak ko. Bakit mo ginawa to sa mama ko? Pabulong niyang tanong. Sinong kinakampihan mo ngayon? Hindi mo ba nakikita? Sinira niya ang bestida ko. Sinira niya ang party ni Papa. Sigaw ni Mitch. At napayukod si Marco. Bumuntong hininga siya at lumapit sa akin. Ma, tumayo na po kayo. Sige, anak. Nanghihina ang mga tuhod ko. Akmang itatayo ako ni Marco pero itinulak niya ako papalabas. Ma, umalis ka na. Please. Bakit kailangan mo pang gumawa ng eksena sa ganitong araw? Ano? Marco, anong sinabi mo? Tama naman si Mitch, ma. Bigla-bigla kang susulpot ng walang pasabi. Nakakahiya, ma. Nakakahiya. Ang mga salita ng sarili kong anak ay mas matalim pa sa mga bubog na tumusok sa puso ko. Kahihiyan. Kahihiyan din ba ako sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para palakihin ka? Naku, ma, wag na po yang sumbatan na yan. Nakakasawa na. Umalis na po kayo, nakatingin ang mga tao. Hinila ako ni Marco at marahas na itinulak palabas ng revolving door. Napatapon ako sa labas. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa pisngi ko. Napaupo ako sa isang bench sa hardin. Ang dugo mula sa palad ko ay tumutulo sa aking palda. Humagulgol ako. Hindi ko na alam kung ang kamay ko ba o ang puso ko ang mas masakit. Sa loob ng hotel, nakita ko si Mitch na inuutusan ang mga staff na maglinis. Ang anak ko, abala sa pagsuyo sa asawa niya. Mga walang hiya, mga hayop. Sabi nila, mabaho ako. Sabi nila, mukha akong pulubi. Buong buhay kong tiniis ang amoy ng pinakuloang buto at tinapa para lang may mailaman sa kanilang mga sikmura. At ngayon, itatapon lang nila ako na parang basura. Sige, isa nga akong mabahong matanda. Mula sa bulsa, kinuha ko ang luma kong Nokia. Pinindot ko ang speed dial 1, bago pa man mag-ring ng 2 beses, may sumagot. Donya, si Tonyo po ito. Akala ko po nasa party kayo. May problema po ba? Ang malumanay na boses sa kabilang linya ay nagpaiyak sa akin, pero kinagat ko ang labi para pigilan ito. Tonyo, ihanda mo ang lahat ng libro ng pautang. Po, bakit po biglaan? Bukas pa po ang singilan. Wala akong pakialam sa singilan. May mga taong kailangang matikman ang amoy ng pera ko. Tinitigan ko ang maningning na ilaw ng hotel. Nandidiri sila sa amoy ng katawan ko. Titingnan ko kung paano nila haharapin ang amoy ng perang pinaghirapan ko. Titiyakin kong malalanghap nila yon. Donya, bakit po ganyan ang boses nyo? May nangyari po ba? Huwag ka nang magtanong. Ihanda mo na lang. Magkita tayo bukas. Ibinaba ko ang tawag. Walang bituin sa madilim na langit. Mahigpit kong kinuyom ang sugatan kong kamay. Hindi na ito masakit. Oras na para ipakita kung sino talaga si Aling Ising. Kinabukasan, sa aking gotohan, bumabalot ang amoy ng sabaw. Kumikirot pa rin ang sugat sa palad ko, pero binalutan ko lang ito ng gasa at nagpatuloy sa paghalo ng goto. Aling Ising, 2 pangang goto.
Sandali lang, iha. Nang medyo humupa ang mga tao, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Blam! Ma, nandito ka lang pala. Sa matinis na boses, natigilan ang mga kumakain. Si Mitch, nakasuot ng designer sunglasses at leather jacket. Anak, bakit ka naman naninira ng pinto? Wala ka sa bahay mo. Wala sa bahay? Sino po sa atin ang wala sa lugar? Lumapit si Mitch sa counter, ibinagsak ang sunglasses sa mesa. Bayaran niyo ang ginawa niyong pagwasak sa party ni Papa kagabi. Bayaran? Anong kasalanan ko? Kasalanan! Dahil sa amoy palengke niyo, nawalan ng gana ang mga bisita. Ano pa? Siningil kami ng hotel ng Danyos dahil sa paglabag sa karangalan ng lugar. Magbayad kayo ng 500,000 piso ngayon din. 500,000? Akala mo ba pinupulot lang ang pera? Wala akong pera. Ibinaba ko ang sandok at tinitigan siya. Kumunot ang noo ni Mitch. Walang pera? Saan niyo tinago ang lahat ng kinikita niyo? Diyan sa kahanyo. Itinuro niya ang plastic na lalagyan ng barya sa tabi ng counter. Naroon ang mga gusot na 20, 50 at mga barya. Huwag mong galawin yan. Pambayad yan sa mga sangkap. Ganitong kakarampot na pera. Kalansing, sinipa ni Mitch ang lalagyan. Tumilapon ang mga barya sa sahig. Naku, baliw yata ang babaeng yan. Grabe, nanggugulo sa tindahan ng biyenan. Bulungan ng mga customer. Pero walang pakialam si Mitch. Tinapakan niya ang mga barya. Kadiri, ganitong kakarampot na pera ang ipinagyayabang niyo sa akin. Alam mo ba kung anong klaseng pera yan? Nanginginig kong pinulot ang isang gusot na 100 piso. Anong klaseng pera? Perang galing sa putikan, kasing baho nyo. Hayop ka. Sige, magaling kang magsalita. Sa putik na perang yan, napagtapos ko ang asawa mo sa kolehiyo at nabayaran ang utang nyo sa bahay. Huwag nyo akong sumbatan. Magkano lang ba yon? Kapag hindi nyo ako binayaran ng 500,000, ipapaembargo ko ang sahod ni Marco. Dinuraan niya ang sahig. Ang baho dito, hindi ko na kaya. Umalis si Mitch. Aling Ising, okay lang po kayo? Tinulungan ako ng suki kong si Mang Kiko na pulutin ang mga barya. Hayaan mo na. Kalat ng alaga ko, ako ang magliligpit. Pinigilan ko ang luha habang isa-isang pinupulot ang mga barya. Nadumihan ang benda sa kamay ko, pero wala akong pakialam. Ang perang ito'y dugot laman ko. Makalipas ang 1 oras, may pumasok na lalaking naka-Amerikana, si Tonyo. Umupo siya sa sulok. Donya, ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo? Huwag mo akong alalahanin. Anong nalaman mo? Ipinatong ko sa mesa ang gusot na perang tinapakan ni Mitch. Inilabas ni Tonyo ang isang makapal na sobre. Tulad po ng inaasahan, bangkarote na ang Ricardo Construction, nalubog sa utang dahil sa isang resort project. May utang silang 100 milyong piso na kailangang bayaran sa 1 linggo. Kung hindi, tuluyan na silang babagsak. 100 milyon. Ngayon naiintindihan ko na, kaya pala nanggugulo ang manugang ko. Umaasa siyang makukupit ang kakarampot kong ipon. Lahat ng bangko, tinanggihan na sila. Ngayon, sa mga loan shark na sila, lumalapit. At ang hinahanap nila, sino? Ang demonyita ng Quiapo. Napatigil ako, demonyita ng Quiapo. Iyon ang tawag sa akin dahil para daw akong demonyo kung maningil at hindi nakakalimot sa utang. Hindi nila alam, ang demonyong hinahanap nila para iligtas sila ang siya ring magiging berdugo nila. Ano pong gagawin natin, Donya? Tatanggihan ko na po ba? Hindi. Kausapin mo sila. Po? Sila na ang lumalapit. Pagbigyan natin. Pero may kondisyon. Uminom ako ng malamig na sabaw. Ikaw ang haharap sa kanila. Ako ang anino sa likod mo. Masusunod po. Siya nga po pala, Donya, tumawag sa akin ang manugang ninyo. Kailangan niyo po itong marinig. Pinindot ni Tonyo ang play. Boses ni Mitch ang narinig ko, puno ng pagkukunwari. Sir Tonyo, please, tulungan niyo po kami. Kapag nalampasan po namin to, hindi po namin kayo kalilimutan. Mrs.,
Mahirap pong kausapin ang Donya. Sir Tonyo naman, alam ko pong magaling kayo. Sabi nila, ang Donya ay hindi tulad ng biyenan kong mangmang na taga-palengke. Pakisabi po sa kanya, sobrang hinahangaan ko siya. Napailing ako sa narinig. Sa harap ko, dinuduraan ako. Sa harap ng demonita, naglalambing at sumisipsip. Hindi niya alam, iisa lang kami. Napakagaling ng manugang ko. Akalain mo yon. Donya, itutuloy pa po ba natin? Oo. Bigyan mo sila ng lubid na akala nila'y hagdan paakyat sa langit. Pero sa totoo lang, daan yon pababa sa impyerno. Tumayo ako. Tonyo, iset mo ang meeting bukas. Sa pinakamahal na private restaurant. Masusunod po. At isa pa. Tumingin ako sa salamin. Isang matandang kulot ang buhok, pawisan at nakasando. Pero ang mga matay nagniningas. Ang kolateral. Siguraduhin mong nakapangalan sa kanila ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, pati ang kondo ng manugang ko. Lahat, masusunod po, Donya. Walang makakatakas. Pagkaalis ni Tonyo, nagpatuloy ako sa pagluluto. Pinunasan ko ang mga kamay ko. Muling dumugo ang sugat. Pero hindi na masakit. Bukas, makikita ko ang luha sa kanilang mga mata. Kumukulo ang dugo ko tulad ng sabaw sa kaldero. Maghintay kayo. Ipapatikim ko sa inyo ang tunay na lasa ng pera. Pinatay ko ang ilaw. Sa dilim, tanging ang mga mata ko ang nagniningas na parang apoy ng demonyo. Sa pinakamagarang Japanese restaurant sa Makati. Nakaupo ako sa isang sulok ng kusina, nakikinig sa usapan sa kabilang kwarto gamit ang cellphone ni Tonyo. Sir Tonyo, totoo po ba? 100 milyon, ngayon din. Boses ng balae kong si Don Ricardo. Opo, Don. Naniniwala po ang aking amo sa potensyal ng Ricardo Construction. Cash po ito para maapula agad ang sunog. Rinig ko ang pagbukas ng maleta. Zip. Papa, tingnan nyo, puro tigi 1,000. Tumaas ang boses ni Mitch, parang daga na nakaamoy ng keso. Tumahimik ka. Sir Tonyo, maraming salamat po. Habang buhay ko pong tatanawing utang na loob ito. Mamaya na po ang pasasalamat. Pirmahan niyo muna ang kontrata. Nabasa niyo na po ba ang mga kondisyon? Malamig na sabi ni Tonyo. Ang kolateral, lahat ng shares ng kumpanya. At nag-atubili si Don Ricardo. Kailangan din pong pumirma ng manugang niyo bilang guarantor ang kondo niya sa BGC at lahat ng alahas. Katahimikan. Po, ang kondo ko? Bigay pa po yon ni Papa noong kinasal ako. Nanginginig ang boses ni Mitch. May problema po ba? Kung gayon, kakanselahin na lang po natin. Hindi po pumapayag ang amo ko sa transaksyong walang kolateral. KRRK. Rinig ko ang pag-usog ng silya. Sandali lang, Sir Tonyo, sigaw ni Don Ricardo. Mitch, kondo lang ba ang iniisip mo? Bangkarote na tayo. Ano ka ba? Pero Papa, yun na lang ang meron ako. Tanga, kapag nailigtas natin ang kumpanya, kaya kitang bilhan ng 10 kondo. Pumirma ka na. Sige na po, pipirma na. Tok. Ang tunog ng pagtatatak ng dokumento ay malinaw na umabot sa aking pandinig. Tila mga pako na ibinabaon sa kanilang mga kabaong. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Mga hangal. Akala nila'y lubid ng kaligtasan pero iyon ang bibigti sa kanila. Kontrata, pirmado na po. Ang pera ay ide-deposit sa loob ng 30 minuto. Salamat po, maraming salamat. Pakisabi po sa Donya, siya po ang anghel na nagligtas sa amin. Makakarating po. At isa pa, sabi ni Tonyo, gusto po kayong makilala ng personal ng amo ko. Malapit na po. Siyempre po, kahit anong oras, kahit gumapang pa po kami papunta sa kanya. Gumapang? Sige, tutuparin ko. Yang sinabi mo, ipapagapang kita sa harap ko. Natapos ang tawag. Maya-maya, may text mula kay Tonyo. Nahuli na po ang mga daga. Ibinalik ko ang cellphone sa bulsa at muling nagmasa. Bawat masa ay 300 beses kong pinipiga. Ganoon ang pera ko.
35 taon kong pinaghirapan. Pero sila, sa isang pirma lang, gusto nilang angkinin, hindi pwede. Ang luhang ipinatak nila sa anak ko, babayaran nila ng dugo. Biglang bumukas ang pinto ng gotohan. Ma, si Marco, lupaypay ang mga balikat, payat na payat. Nandyan ka na pala, kumain ka na ba? Wala po akong gana. Umupo siya sa sulok. Anong walang gana? Kumain ka. Naglagay ako ng goto sa mangkok, mainit pa. Kumain ka na. Tinitigan lang niya ang mangkok. Ma, nanggulo daw po dito si Mitch. Wala yun. Sanay na ako. Sorry po ma, wala po akong kwenta. Hindi ko kayo maipagtanggol. Yumuko siya. Isang patak ng luha ang pumatak sa sabaw. Kumirot ang puso ko. Tigilan mo, yang drama mo at kumain ka na. Lalamig yan. Sinadya kong maging mataray. Hindi ako pwedeng manghina ngayon. SLERP. SLERP. Umiiyak siyang humigop ng sabaw. Bakit parang ang lungkot ng tunog na iyon? Nagpunta ako sa lababo at naghugas ng basahan. Kainin mo lahat anak, bulong ko. Malapit ng bumagyo. Kailangan mong maging malakas. Bukas na ang meeting. Oras na para tanggalin ang maskara. Oras na para lumabas ang sungay ng demonyo. Maghanda ka na, Ricardo. At ikaw, Mitch. Piniga ko ang basang basahan. Ang tumutulong tubig ay parang luha nila. Gabi na. Umulan. Sa loob ng bakanteng gotohan, uminom ako ng gin. Ang anino ng anak ko ay hindi maalis sa isip ko. Mahal, tama ba itong ginagawa ko? Tanong ko sa litrato ng yumaong asawa ko. Kling! Tumunog ang kampana sa pinto. Isang matandang lalaki, basang-basa ang nakatayo. Nakasumbrero, luma ang damit, kamukhang kamukha ng asawa ko. Ineng, pwede bang makahingi ng isang mangkok na goto? Wala akong pambayad. Pumasok po kayo. Hindi po problema ang pera. Pinaupo ko siya at ipinagluto. Inilapag ko ang mainit na goto. Salamat Ineng, maraming salamat. Halos hindi niya mahawakan ang kutsara sa panginginig. Nilantakan niya ang goto. Naalala ko ang asawa ko. Kung napakain ko lang sana siya ng maayos bago siya namatay. Dahan-dahan po, baka mabulunan kayo. Nang maubos niya, huminga siya ng malalim. Ngayon, buhay na ulit ako. Ang sarap pa rin ng goto mo, tulad ng dati. Po, magkakilala po ba tayo? Ngumiti lang siya at umalis, parang panaginip. Kinabukasan, maagang dumating si Tonyo. Donya, may problema po tayo. May kakampi pala si Don Ricardo, si Congressman Diaz. Pinatitigil po niya ang pagsamsam sa mga ari-arian nila. Gumuho ang mundo ko. Akala ko, perpekto na ang plano. Paano ako lalaban sa kapangyarihan? Binuksan ko ang TV. Isang balita ang lumabas. Ang business tycoon na si Don Emilio Tan nagbabalik sa pamamahala ng Luzon Prime Holdings. Nabitawan ko ang sandok. Ang lalaki sa TV. Siya yung matanda kagabi. Si Don Emilio Tan, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Naalala ko, 30 taon na ang nakalipas. May isang binatang halos mamatay sa gutom sa tapat ng tindahan ko. Nalugi daw sa negosyo. Pinakain ko siya, buhay ka pa, kaya lumaban ka. Ang binatang iyon ay si Don Emilio Tan pala. Biglang may humintong itim na kotse. Kayo po ba si Gengeng, Felicia Reyes? Tanong ng isang lalaking naka-Amerikana. Ako po ang sekretary ni Don Emilio. Pinapasabi niya, salamat daw po sa goto kagabi. At ito na daw po ang bayad niya sa utang niya sa inyo. 30 taon na ang nakalipas. Inabot niya ang isang sobre. Sa loob, naroon ang ledger ng lahat ng suhol na ibinigay ni Don Ricardo kay Congressman Diaz, ang lahat ng kanilang itinatagong yaman. Isang bomba na sasabog sa kanilang mga mukha, utang na loob. Isang maliit na kabutihan ko noon, naging bundok na tulong ngayon. Tonyo, pumarito ka, may bago na tayong kakampi. Oras na. Mula sa baul, kinuha ko ang isang luma ngunit magandang Filipiniana. Damit na dapat sanay isinuot ko sa burol ng asawa ko. Ngayon, ito ang aking baluti. Nag-ayos ako,
nagpulbos, naglipstick. Sa salamin, hindi na ako ang gusgusing taga-palengke. Ako ang demonyita ng Quiapo. Maghintay kayo, manugang ko, Balay. Parating na ako. Sa penthouse ng pinakamahal na hotel sa BGC. Nakaupo ako sa gitna, suot ang aking Filipiniana. Donya, nandito na po sila, sabi ni Tonyo sa intercom. Papasukin mo. Pumasok si Don Ricardo at si Mitch. Donya, maraming salamat po sa pagtulong nyo. Lumuhod sila sa likod ko. Hinding-hindi po namin kayo malilimutan. Magsisilbi po kami sa inyo habang buhay. Kahit ano po, gagawin namin. Utusan nyo lang po kami, sabi ni Mitch. Kahit ano, mahina kong tanong. Opo, kahit ano po. Dahan-dahan kong inikot ang silya. Nang makita nila ang mukha ko, nanlaki ang mga mata nila. Natulala si Mitch. Mama, bulong ni Mitch. Bakit kayo nandito? Bakit? Bawal ba akong maupo dito? Nababaliw ka na ba? Prank ba to? Security, paalisin nyo ang matandang to. Tumahimik ka. Sa sigaw ko, natigilan si Mitch. Tonyo, ipaliwanag mo sa kanila, mukhang hindi pa rin nila maintindihan. Yumuko, si Tonyo. Magbigay galang kayo. Siya ang demonita ng Quiapo. Ang amo ko, ang nagmamay-ari ng lahat ng utang ninyo. Si Doña Felicia Reyes. Ano? Napaluhod si Don Ricardo. Hindi maaari. Ang balay ko, ang demonyita. Bakit? Akala mo ba ang isang tagaluto lang ng goto sa palengke ay hindi pwedeng maging makapangyarihan? Tumayo ako at lumapit sa kanila. Nanginginig si Mitch. Donya, hindi po. Anong tawag mo sa akin kanina? Isang mabahong matanda. Ang perang mabaho na kinukutya nyo ang siyang bumuhay sa inyo. Inihagis ko sa kanila ang mga dokumento mula kay Don Emilio, paglabag sa kontrata, Pandaraya. Ibigay nyo sa akin ang 500 milyon ngayon din. 500 milyon? Hindi po namin kaya. Hindi nyo kaya. Binigyan nyo ba ng panahon ang anak ko noong pinahihirapan nyo siya? Hinampas ko ang mesa. Kung hindi nyo mababayaran, lahat ng kolateral makukuha ko. Ang kumpanya, ang bahay, at ang BGC condo mo. Hindi po. Maawa po kayo, Balae. Umiiyak na sabi ni Don Ricardo. Balae? Wala akong balae. Isa lang akong maniningil ng utang. Biglang napahawak si Don Ricardo sa dibdib. Namutla, bumula ang bibig at bumagsak. Papa! Papa! Sigaw ni Mitch. Tonyo, tumawag ka ng ambulansya. Ayokong maglinis ng bangkay dito. Yumakap si Mitch sa mga binti ko. Mama, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po si Papa. Patawad. Nakakadiri ka. Alisin mo yung kamay mo. Sinipa ko ang kamay niya. Lahat ng ginawa mo, ibinabalik ko lang sa'yo. Huwag kang magreklamo. Naglakad ako palabas. Papasukin mo na ang mga sheriff. Kumpiskahin ang lahat. Walang ititira. Sa labas, narinig ko ang sirena at ang nakakabinging iyak ni Mitch. Pumasok ako sa elevator. Sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko. Isang demonyita. Panalo ako. Pero bakit parang may kulang? Parang may butas sa dibdib ko. Natalo ko sila. Pero paano ko bubuuin ang nasirang puso ng anak ko? Parang libingan ang katahimikan sa aking gutuhan. Hinubad ko ang Filipiniana at isinuot muli ang luma kong apron. Akala ko, gagaan ang pakiramdam ko. Pero bakit parang mas mabigat? KRI-ing. Tumunog ang telepono. Hello? Demonitas Gotohan. Kayo po ba ang nanay ni Ginoong Marco Reyes? Isang boses ng lalaki ang narinig ko. Kinabahan ako. Opo, ako nga po. Bakit po? Nasa emergency room po kami ng PGH. Inatake po sa puso ang anak ninyo. Kailangan nyo na pong pumunta dito. Blag. Nabitawan ko ang telepono. Gumuho ang mundo ko. Atake sa puso. Ang salitang iyon ang sumunog sa isip ko. Marco, anak! Tumakbo ako palabas. Hindi na nag-abalang magtanggal ng apron. Taxi! Taxi! Walang humihinto. Parang awan nyo na. Mamamatay na ang anak ko.
Sa wakas, may isang huminto. Tita, gusto niyo na po bang mamatay? Kuya, sa PGH, bilisan mo. Ang anak ko, habang nasa biyahe, walang tigil akong nagdasal. Diyos ko, ako na lang po ang kunin niyo, wag lang ang anak ko, ang paghihiganti ko. Ako ang may kasalanan. Habang abala ako sa pagpaplano, unti-unting namamatay ang anak ko sa sama ng loob. Pagdating sa ospital, tumakbo ako papasok. Nasaan si Marco Reyes? Nasa treatment room pa po, ma'am. Doon po sa dulo. Tumatakbo, nakita ko ang isang pamilyar na likod, si Mitch, pero hindi siya umiiyak. May kausap siya sa cellphone sa isang sulok. Hello? Attorney? Yes, ako too. Tumigil ako at nagtago. Nasa ospital po ang asawa ko, inatake sa puso, in walang malay. Opo, brain hemorrhage daw. Paano po yon kung sakaling hindi na siya magising? Matatanggal po ba yung embargo ng biyenan ko sa mga ari-arian namin? Hindi ako makapaniwala. Sa bingit ng kamatayan ng asawa niya, pera pa rin ang iniisip niya. Paano po ang mana? Sa akin po ba mapupunta ang gutuhan at ang insurance niya? Nanggigil ako sa galit. Kahit po maging vegetable siya, ako pa rin po ang legal guardian, di ba? Pwede ko pong iatras ang mga kaso. Hayop ka! Umalingaw-ngaw ang sigaw ko sa buong ospital. Nagulat si Mitch. Mama? Hayop ka! Kahit aso, marunong magluksa. Sinugod ko siya, hinablot ang cellphone at inihagis sa sahig. Wasak. Mama, nababaliw ka na ba? Ang mahal niyan. Sa narinig ko, nawala ako sa sarili. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Mas malakas pa sa sampal na ibinigay niya sa akin. Pumutok ang labi niya. Paano mo nagagawang pag-usapan ng pera habang nag-aagaw buhay ang asawa mo? Hindi po. Kasi, umalis ka. Huwag kang lalapit sa anak ko. Itinulak ko siya. Dumating ang mga guard. Bitawan niyo ako. Paalisin niyo ang demonyong yan. Biglang bumukas ang pinto ng treatment room. Pamilya po ni Ginoong Marco Reyes? Tumakbo ako sa doktor. Dok, ako po ang nanay. Buhay po ba ang anak ko? Umiling ang doktor. Malaki po ang pinsala. Nagawa na po namin ang lahat. Kailangan niyo na pong maghanda sa pinakamasama. Gumuho ang mundo ko. Inilabas nila si Marco, nakahiga sa kama, puno ng tubo ang katawan. Marco, anak ko, impatawarin mo si mama. Umiyak ako habang hawak ang malamig niyang kamay. Sa likod ko, narinig ko si Mitch. Dok, ibig sabihin po, comatose na siya. Kailan po siya pwedeng i-declare na brain dead? Lumingon ako, puno ng luha ang mata. Ang manugang ko, nagtatanong sa doktor, hindi dahil sa pag-aalala, kundi para sa sarili niyang kapakanan. Doon ko naintindihan. Tapos na ang paghihiganti sa pera. Pero ang tunay na laban, ngayon palang magsisimula. Hindi ako mamamatay nang hindi na ililigtas ang anak ko sa demonyong ito. Tumayo ako, hinarangan ang kama ng anak ko. Makinig ka, malamig kong sabi. Isang hibla lang ng buhok ng anak ko, ang galawin mo, papatayin kita at magpapakulong ako. Tonyo, sigaw ko sa hangin, hanapin mo ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Ililigtas ko ang anak ko at sisirain ko ang babaeng yan. Lumipas ang isang linggo, tulog pa rin si Marco. Sa loob ng ICU, hawak ko ang kanyang kamay. Biglang bumukas ang pinto. Tabi, ako ang legal na asawa. Si Mitch kasama ang isang abogado. Mama, umalis na kayo. Ako na ang legal guardian ni Marco. May korte order ako. Lahat ng desisyon tungkol sa kanya, sa akin na. Isang babaeng naghihintay na lang mamatay ang asawa niya para makuha ang lahat. Abogado, ipaliwanag mo nga sa matandang to. Ayon po sa batas, ang asawa po ang may karapatan. Ngumisi ako. Binuksan ko ang bag ko. Pumasok na kayo. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana, mga abogado mula sa law firm ni Don Emilio Tan. Sino sila? Mga abogado ko at mga abogado rin ng anak ko.
Inihagis ng abogado ko ang mga papeles sa harap ni Mitch, kaso para sa annulment at restraining order laban sa'yo. Annulment? Paanong? Inihanda ko na bago pa man mangyari ito. Ipinakita ng abogado ko ang ebidensya sa tablet, mga credit card bills ni Mitch, KTV bar, luho, pambayad sa utang ng kapatid, at ang pinakamatindi, ang recording ng usapan nila ng abogado niya sa ospital. Wala kang makukuhang kahit isang kusing, ikaw ang dahilan ng pagkasira ng pamilya. Ikaw ang dahilan kung bakit inatake ang anak ko. Sasampahan ka namin ng kasong frustrated homicide. Mabubulok ka sa kulungan. Namutla si Mitch. Mama, patawad po. Sinong mama mo? Mga guard, kaladkarin niyo ang babaeng yan palabas. Kinaladkad si Mitch palabas ng ospital. Bumalik ang katahimikan. Ako na lang at si Marco. Hinaplos ko ang kanyang mukha. Anak, tapos na. Pinalayas na ni Mama ang demonyo. Umiyak ako. Patawarin mo si Mama. Akala ko, kapag may pera tayo, magiging masaya ka. Pero yung pera pala ang naging lason. Patawarin mo ako, anak. Habang umiiyak, naramdaman kong gumalaw ang daliri niya. Marco, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Ma, isang napakahinang boses, pero para sa akin, mas malakas pa iyon sa kulog. Anak, gising ka na. Nakikita mo ba si Mama? Ma, bakit ka? Umiiyak? Sinubukan niyang abutin ang pisngi ko. Hinawakan ko ang kamay niya at idinikit sa mukha ko. Umiiyak si Mama sa saya, anak. Dahil buhay ka. Sorry, Ma. Ang hina ko. Huwag mong sabihin yan. Wala na si Mitch. Pinalayas ko na. Isang ngiti ang gumuhit sa labi niya. Ma, gutom na ako. Napatawa ako sa pagitan ng aking mga hikbi. Sige, anak. Paglabas mo, ipagluluto kita ng goto. Yung maraming marami. Opo, gusto ko ng goto ni Mama. Niyakap ko siya. Ang init ng kanyang katawan, ang tibok ng kanyang puso. Ito ang tunay na yaman. Higit pa sa pera, higit pa sa paghihiganti. Salamat anak, salamat at lumaban ka. 1 taon ang lumipas. Ang Quiapo ay abala pa rin. Oh, heto na ang 2 goto. Dagdagan ko pa ba ng bawang? Salamat Aling Ising. Ang bait niyo talaga. Pumasok si Tonyo. Donya, ay boss, kamusta po? Tonyo, kumusta? Nasaan na ang mga papel? Heto na po. Lahat po ng pera na nakuha natin kay Don Ricardo, naibigay na po natin sa ampunan tulad ng utos nyo. Inabot niya ang resibo. Bilyon-bilyong piso, naging 1 piraso na lang ng papel, pero magaan ang pakiramdam ko. Mabuti naman, hindi ko naman pera yon. Sa tao dapat yan bumalik. Siya nga po pala. Si Don Ricardo nasa kulungan pa rin. Si Mitch naman po, may mga nakakita daw, nagtatrabaho bilang GRO sa isang probinsya. Napailing na lang ako. Siya ang gumawa ng sarili niyang kapalaran. Hoy Marco, ang tagal naman ng goto, nagugutom na ang mga customer. Sigaw ko. Heto na po, palabas na. Lumabas ang anak kong si Marco. Pawisan, pero masayang masaya. Siya na ngayon ang katulong ko sa gotohan. Pagkatapos niyang gumaling, umalis siya sa trabaho. Ma, gusto ko na pong mamuhay ng simple. Gusto kong pagpawisan ang perang kinikita ko. Masaya siya. Masaya na ulit ang anak ko. Ito lang ang mahalaga. Nang matapos ang tanghalian, lumapit siya sa akin. May dalang 1 mangkok ng goto. Ma, kain na po kayo. Espesyal yan. Dinagdagan ko ng itlog. Tinikman ko. Pwede na. Pero sa susunod, linisin mo pa ang paghihimay ng manok. Medyo malansa. Opo, ma. Sige po. Ngumiti siya. Ma, salamat po. Saan? Sa lahat. Sa pagligtas niyo sa akin. Sa pagturo niyo sa akin kung paano mabuhay. At dahil kayo ang nanay ko, naiiyak ako. Kumain ka na nga diyan. Ma, masaya po ako. Sobrang saya. Mas masaya pa ako ngayon na amoy goto ako kaysa noong naka-Amerikana ako. Mabuti naman kung ganoon.
Yayakapin ko po kayo, ma. At balang araw, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Ako ang magiging bagong demonyo ng Quiapo. Tigilan mo ko, bata ka. Ayoko ng demonyo. Gusto ko lang ng isang tapat na maggugoto. Tumawa kami. Pumasok ang mga bagong customer. Tumayo ang anak ko para salubungin sila. Ang likod niyang dati hukot sa problema, ngayon ay tuwid na at puno ng pag-asa. Naalala ko ang gabi sa hotel, ang lamig at pait, pero ngayon mainit. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana, ginagawang ginto ang bawat alikabok sa hangin. Tumingin ako sa litrato ng asawa ko. Mahal, tingnan mo, lalaki na ang anak natin. Inubos ko ang sabaw. Ang init nito ay bumalot sa buong katawan ko. Ang pera ay bulalang. Pero ang pagmamahal ng isang pamilya, iyon ang tunay na yaman. Ma, order po, magpakulo na kayo ng sabaw. Oo, anak, palabas na. Itinali kong mahigpit ang aking apron. Ako si Felicia Ising Reyes, ang demonyita ng Quiapo. At ang buhay ko, ngayon pa lang talaga nagsisimula.